Ang paghanga ng Gran Britanya sa Pilipinas, isang pagsasaliksik. Sa BBC, bakit kaya ang isang bansang dating pinagmamalaki ang imperyo nito, ang Gran Britanya, ay labis na nagpapakita ng paghanga sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Isang 7 minutong dokumentaryo na ipinalabas sa BBC ang naging pambihirang pangyayari at nakapagtala ng pinakamataas na ratings na naging Philippine Phenomenon sa UK. Sa simula, tinignan lang ito ng may pagdududa, ngunit nang magsimula ang pagsasahimpapawid, nag-iba ang sitwasyon. Ang mga kritiko ng Britanya, na kilala sa pagiging prangka ay humanga, at maging ang mga opisyal ng gobyerno, ay nagulat, na sinasabing, ang nawala sa atin ay nasa Pilipinas pa. Hindi lang ito tungkol sa Pilipinas, ito ay isang kaluluwang talaan kung paanong ang Britanya, na nababalisa sa hinaharap, ay nakita sa Pilipinas ang modelo ng isang bansang dapat tularan. Ano kaya ang nakakagulat na nilalaman na ito na nakakuha ng atensyon ng buong mundo? Ang 7 minutong dokumentaryo ng Pilipinas, na lubos na pinuri sa UK, na nagtala ng pinakamataas na rating sa kasaysayan ng BBC. Ang Pilipinas ay lumampas na sa impluwensya ng kultura ng isang bansa at kumakatawan na sa pamantayan ng isang maunlad na bansa. Ayon sa isang British female special correspondent ng BBC na nagbahagi ng kanyang mga nakalap sa Pilipinas, ang mga kritiko sa kultura, tagagawa ng patakaran, at mga tao mula sa iba't ibang sektor ay nagpakita ng masidhing interes sa temang ito. Ano kaya ang kuwentong ito? Tingnan natin ng detalyado. Bago natin simulan, maaari bang pindutin ninyo ang like button sa loob lamang ng 1 segundo? Malaking tulong ito sa paggawa ng video. Kaya, simulan na natin ang kwento. Kumusta? Ako si Laura Davis, Special Correspondent ng BBC International. 5 taon na akong nagtatrabaho sa BBC, pagkatapos kong magtapos sa Oxford University. Palagi kong ipinagmamalaki ang pagiging Briton. Ang aming Britanya ay ang pinanggalingan ni Shakespeare, ang lugar kung saan nagsimula ang Industrial Revolution, at isang bansa na ipinagmamalaki ang pinakamatandang tradisyon ng parliamentary democracy sa mundo. Akala ko, misyon ko na ibahagi sa mundo ang ganitong maringal na kasaysayan at kultura ng Britanya. Isang araw, nagpaplano ako ng susunod kong coverage sa isang cafe malapit sa Piccadilly Circus sa London. Nagbabasa ako ng talambuhay ni Winston Churchill. Nag-iinit ang aking dibdib habang binabasa ko ang isang bahagi tungkol sa kanyang matatag na espiritu na nagdala sa Britanya sa tagumpay sa World War. Iyon ang sandali, may narinig akong kakaibang tunog. Teka, ano yan? Lumingon ako dahil sa kuryosidad at nakita ko ang mga kabataan sa katabing lamesa na masigasig na nag-aaral gamit ang mga flashcard na may nakasulat na mga salitang Tagalog, Filipino. Hindi ako makapaniwala na ang mga kabataang magdadala ng kinabukasan ng Great Britain ay nag-aaral ng wika ng Pilipinas. At hindi ng isang wika mula sa Europa o ng imperyo. Sa totoo lang, wala akong malaking interes sa Pilipinas o sa kultura ng Timog Silangang Asya hanggang noon. Naniniwala ako na ang kulturang Briton ang pinakamahusay sa mundo. Ang aming wika, ang English, ay naging universal language at ang aming batas at sistema ay naging pamantayan ng mundo. Hindi ko maisip na ang kultura ng ibang bansa ay makakapasok ng ganito kalalim sa Britanya. Ngunit ang eksenang iyon ay nagpabago sa aking isip. Ano kaya ang nagtulak sa mga kabataang ito sa wikang Filipino? Ano ang mas kaakit-akit kaysa kay Shakespeare, sa Beatles, o kay Harry Potter? Ang tanong na ito ay hindi umalis sa aking isip. At sa huli, lumapit ako at nagtanong sa kanila. Ang kanilang sagot ay lalo pang nakagulat sa akin. Ang Pinoy culture ay sobrang cool. Ang ganda ng pagsasanib ng tradisyon at moderno. At patuloy silang gumagawa ng bagong bagay. Maraming matututunan ang Britanya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, may komplikadong damdamin na gumulo sa aking dibdib. Tila pinaghalong pagkabalisa at pagkayamot. Ang pagmamalaki na aking nararamdaman bilang inapo ng Great Britain
kasabay ng pagkabalisa kung gaano kabilis nagbabago ang mundo nang hindi namin namamalayan. Pati na rin ang pagkadismaya sa mga kabataan na tumatalikod sa aming kultura at nahuhumaling sa kultura ng ibang bansa. Pagkatapos ng nakakagulat na karanasan sa cafe, nagmadali akong bumalik sa opisina ng BBC. Pagkatapos noon, nagsimula akong maging interesado sa Pilipinas. Habang kausap ko ang aking kasamahan na si Soren Stam tungkol sa Pilipinas, napansin ko si James sa tabi namin na nagpakita ng interes sa aming usapan. Si James ay isang veteranong mamamahayag na nagtrabaho sa BBC ng mahigit 20 taon. Sikat siya bilang eksperto sa kultura at ekonomiya ng China. Ang kanyang karanasan bilang correspondent sa Beijing noong panahon ng pagbubukas ng ekonomiya ng China noong huling bahagi ng 1980s hanggang unang bahagi ng 1990s ay talagang kahanga-hanga. Para kay James, ang Asya ay Tsina. Malalim ang kanyang pagkahilig sa tradisyonal na kultura at kasaysayan ng China. Para sa kanya, na may pananaw sa Asya na nakasentro sa China, tila mahirap tanggapin ang biglaang pag-angat ng kulturang Filipino. Sa mukha niya, tila iniisip niya na ang popularidad ng kulturang Filipino ay pansamantalang phenomenon lamang, batay sa kanyang matagal ng naipong kaalaman at karanasan. Nagkaroon din ng craze sa Asya noong 80s, lilipas din yan. Huwag mong kalimutan ang lalim ng kulturang Briton. Nainis ako sa sinabi ni James. Ngunit pinigilan ko ang aking emosyon at kalmadong sumagot. James, ibang klase ang impluwensya ng kultura ng Pilipinas ngayon. Kumakalat ito ng mas malawak at mas malalim sa buong mundo. Hindi lang kultura. Nagpapakita rin ang Pilipinas ng kamangha-manghang tagumpay sa teknolohiya at ekonomiya. Hindi ito trend lamang, James. Ito ay pagbabago sa kaayusan ng mundo. Sumingit naman ang kasamahan kong si Soren Stam. Tama si Laura. James, masyadong limitado ang pananaw mo. Mabilis na nagbabago ang mundo. Kailangan nating tanggapin ang tagumpay ng Pilipinas at maging handang matuto. Kung mananatili tayong nakabaon sa nakaraang kaluwalhatian, maiiwan lang tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo. Sandaling nawalan ng salita si James. At nagpatuloy ako sa pagsasalita, pinalakas ng suporta ni Soren Stam. Kailangan nating tingnan ang mundo ng may bukas na isip. Dapat tayong humanap ng matututunan mula sa tagumpay ng Pilipinas at paunlarin pa ang ating kultura. Pagkatapos ng usapang ito, nagbago ang atmosfera sa opisina. Ang aming mga kasamahan ay nagsimulang maging mas interesado sa Pilipinas at unti-unting nagbago rin ang aming paraan ng pagbabalita. Nakakagulat na ang nakita ko ay hindi lang nagkataon. Sa buong London, nakita ko ang mga bakas ng kulturang Filipino. Habang naglalakad ako sa Oxford Street, nagsimulang mapansin ang mga karatulang nakasulat sa Filipino, mga Filipino restaurant, mga kafe na may halo-halo at panghimagas. Pakiramdam ko, naglalakad ako sa isang kalsada sa Maynila. Ang mas nakakagulat na katotohanan ay nangyayari ito sa aming mga sikat na universidad. Nang marinig ko ang balita na maging ang aking alma mater sa Oxford University ay nagbukas ng kursong Filipino, nawalan ako ng salita. Sa silid-aralan kung saan pinag-aaralan ang wika ni Shakespeare at Milton, nag-aaral na ngayon ng Filipino, kasabay ng pag-iisip na, Filipino na pala talaga. Unti-unti akong nagsimulang makaramdam ng paghanga sa kadakilaan ng wikang Filipino. Ngunit may mas nakakagulat pang balita na naghihintay. Ilang pribadong paaralan sa Britanya ang nagpasya na gamitin ang Filipino bilang pangalawang banyagang wika. Ang pagpili sa Filipino kaysa French o German ay talagang isang revolusyonaryong pagbabago. Nakaramdam ako ng kakaibang pagkabalisa sa katotohanan na ang mga elite na magdadala ng kinabukasan ng Britanya ay nag-aaral ng Filipino at ang pagbabagong ito ay hindi limitado sa sektor ng edukasyon. Mabilis ding nagbabago ang mga kumpanya sa Britanya. Nang marinig ko ang balita na nagpapakilala ang ilang kumpanya ng kultura ng bayanihan teamwork, pagkakaisa ng Pilipinas, dahil inisip ko ang mga Briton na nagpapahalaga sa pormalidad na masayang kumakanta ng karaoke habang umiinom. Ang mas nakakagulat pa,
ay ang pagsisikap ng mga kumpanyang ito na maunawaan ang mga damdaming Filipino tulad ng pakikisama, social harmony, at paggalang. Hindi ako makapaniwala na ang ganitong mga konsepto ay pumapasok sa kultura ng kumpanya ng Britanya. Habang nasasaksihan ko ang lahat ng pagbabagong ito, nabalutan ako ng komplikadong damdamin. Sa isang banda, natuwa ako sa mabilis na pagbabago ng mundo. Ngunit sa kabilang banda, nag-aalala ako na baka nilalamon na ang aming tradisyonal na halaga at kultura. Ngunit nagsikap akong tingnan ang ganitong pagbabago ng objetibo. Kailangan kong malaman ng malalim kung ito ba ay isang trend lamang o simula ng mas malaking pagbabago. At sa prosesong iyon, naramdaman ko ang pangangailangan na muling suriin ang kalakasan at kahinaan ng aming kulturang Briton. Nagulat sa impluwensya ng kulturang Filipino na nasaksihan ko sa London. Nagpasya akong magsaliksik ng mas malalim tungkol sa wikang Filipino na sentro nito. Ang katotohanang nalaman ko ay lalo pang nakagulat sa akin. Una, nang marinig ko ang pagtatasa ng mga dalubhasa sa wika sa buong mundo tungkol sa wikang Filipino. Si Professor Lord Hampton, isang sikat na linguist mula sa Amerika, ay lubos na pinuri ang Filipino bilang isa sa pinakamahusay at pinakamalalim na wika sa kasaysayan ng tao dahil sa kayamanan ng bokabularyo nito mula sa iba't ibang rehiyonal na wika. Noong una, inakala kong pinapalaki lang ang mga salita. Ngunit habang nalalaman ko ang lalim ng wikang Filipino ang paggamit ng po, ang kayamanan ng mga salita na naglalarawan ng emosyon tulad ng kilig o gigil, at ang kakayahan nitong maging flexible at masigla dahil sa pagsasama ng iba't ibang diyalekto. Unti-unti akong nagsimulang maniwala sa kanyang mga salita. Nakakagulat na ang ganitong pilosopikal at maselang pamamaraan ay pinino sa loob ng maraming siglo. Sa panahong iyon, baka ang Britanya ay nasa gitna pa ng kaguluhan ng Middle Ages. Talagang dakila ang mga ninuno ng Pilipinas. Bulong ko sa sarili, habang mas naguukol ng pansin sa wikang Filipino. Habang ginagawa ko ito, nalaman ko ang tungkol sa mga hakbang sa United Nations. May mga pagkilos na upang mas gamitin ang wikang Filipino bilang isa sa mga pangunahing wika ng UN. Hindi ako makapaniwala noong una. Ang pagtatangkang pumila kasama ng English, French, at Spanish ay nakakagulat, ngunit agad akong nakaramdam ng komplikadong damdamin. Sa isang banda, nagduda ako kung karapat-dapat ba talaga ang Filipino sa gayong posisyon, ngunit sa kabilang banda, naisip ko, bakit hindi? Ang lalong nakakagulat ay ang pagbabago sa Oxford English Dictionary OED. Ang mga salitang turo-turo, point-point, at utang na loob, debt of gratitude, ay nairehistro na noon pa. Ngunit nitong huli, ang mga salitang tulad ng sana all, charot, at pogi, ganda, ay idinagdag din. Noong una, hindi ako mapakali dahil tila nasisira ang kalinisan ng aming wika na palagi kong ipinagmamalaki. Ang reaksyon ni James nang marinig ang balitang ito ay lalo na nakakaintriga. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, maraming salita ng ibang bansa ang nairehistro. Mayroon ding pizza at ketchup. Ano ang kaibahan kung Filipino ito? Napaisip ako sa sinabi ni James. May punto siya. Ngunit may naiiba. Kung ang mga salita ng ibang bansa ay kadalasang mga noun na may kaugnayan sa pagkain, ang mga salitang Filipino ay sumasaklaw sa mas magkakaibang larangan. Ang mga salitang tulad ng bahala na at kilig ay hindi lang mga noun, kundi mga salita na naglalaman ng espiritu at sosyal na phenomenon ng kulturang Filipino. James, tama ka, ngunit ang dapat nating bigyang pansin ay ang bilis at lawak. Habang ang ibang mga salitang banyaga ay dahan-dahang pumasok sa loob ng ilang dekada, ang mga salitang Filipino ay sumabog sa loob lamang ng ilang taon. Higit pa rito, ang mga salitang ito ay nagdadala ng esensya ng kulturang Filipino higit pa sa pagtukoy lamang sa isang bagay o konsepto. Umiling si James at sinabing, sige, aaminin ko, mabilis na pumapasok ang mga salitang Filipino,
Pero gaano katagal mo iniisip na magtatagal ito? 5 taon? 10 taon? Sa huli, lilipas din yan. Napaisip ako sa kanyang mga salita. Naiintindihan ko ang pagdududa ni James. Ngunit sa parehong oras, may intuition ako na hindi ito trend lamang. James, naiintindihan ko ang pangamba mo, pero hindi ito tila trend lamang. Ang kultura ng Pilipinas ay patuloy na umuunlad, at ang impluensya nito ay lalong lumalaki. Pagkatapos ng mga drama, musika, P-pop, at content nito, ngayon ay ang Filipino food, at maging ang lifestyle na rin ang nagiging global trend, hindi ba? Hindi ito pansamantalang phenomenon, kundi isang bagong axis na nabubuo sa global culture, na natiling nag-aalinlangan ang ekspresyon ni James, ngunit sigurado ako, ang pag-angat ng pandaigdigang posisyon ng wikang Filipino ay isang phenomenon na nagpapakita ng fundamental na pagbabago sa global cultural landscape. Dahil sa mga bagay na ito, muli kong pinag-isipan ang posisyon ng aming Britanya. Dapat ba kaming magbago? O dapat naming panatilihin ang aming mga tradisyon? Ang ganitong mga tanong ay gumugulo sa aking isip, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi namin maaaring tanggihan ang pagbabago. Dahil dito, napag-isipan ko ang bilis ng pag-unlad ng Pilipinas. Ilang dekada pa lang ang nakalipas. Ang Pilipinas ay nakikipagbuno pa rin sa mga isyu ng political instability at economic disparity. Ngunit ngayon, naging isang global economic and cultural powerhouse ito. Nagtataglay ng mga global enterprise sa BPO, outsourcing, at nakuha ang puso ng mga kabataan sa buong mundo sa pamamagitan ng Filipino content at P-pop. Nagtaka ako. Paano nagbago ang aming Britanya? Tiningnan ko ang aming kasaysayan. Isa pa rin kaming dakilang bansa, ngunit tila hindi na kasing laki ng impluensya noon. Habang iniisip ko ito, nakaramdam ako ng inggit sa pag-unlad ng Pilipinas. Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang paggalang. Naramdaman ko na talagang kahanga-hanga ang kanilang pagsisikap, passion, at diwa ng diskarte, resourcefulness. Naisip ko kung kailangan din naming magbago. Ngunit agad akong umiling. Hindi. May sarili kaming kalakasan. Matagal na kasaysayan, tradisyon, at kultura na may class. Dapat naming pangalagaan ang mga ito habang naghahanap ng paraan upang tanggapin ang bago. Gumaan ang aking loob. Ang pag-angat ng pandaigdigang posisyon ng wikang Filipino ay hindi ko na naramdaman na isang banta, kundi isang pagkakataon para sa Britanya na muling sumulong. Habang nag-uulat ako tungkol sa kahanga-hangang paglago ng wikang Filipino, natural akong napatingin sa makasaysayang konteksto sa likod nito, lalo na ang landas ng Pilipinas sa economic resilience at human capital development ay isang paksang hindi maaaring iwasan. At nalaman ko na ang kasaysayang ito ang background na nagpapakinang pa sa kamanghamanghang success story ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang talaan ng pag-unlad ng ekonomiya, kundi kwento ng malalim na sugat at matatag na espiritu na nagtagumpay dito. Sa mga panahong iyon ng mga political upheaval at economic crisis, ang panahong ito ay oras ng hindi maipaliwanag na sakit at pagkawala para sa mga Filipino. Ngunit kasabay nito, ito ay oras din na nagpatunay sa matatag na survival instinct at hindi matitinag na kalooban ng mga Filipino. Sa gitna ng krisis, bumangon ang mga Filipino nang hindi nawawalan ng pag-asa. Sa panahong iyon, ang pananabik ng mga Filipino sa muling pagtatayo ay hindi nawala. Ang rapid growth ng overseas Filipino workers, OFW, na nagdadala ng remittance sa mundo, ang pag-angat ng BPO industry, at ang digital leap ay patunay sa matatag na kalooban ng mga Filipino. Nalaman ko na ang ganitong diwa ng diskarte ang ugat ng kulturang Filipino ngayon. Lalo na, ang economic recovery ay talagang kahanga-hanga. Ang tapang ng mga Filipino na bumangon mula sa wala sa pamamagitan ng human capital at resilience ay nagbigay inspirasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Ang diwa ng mga entrepreneur na Filipino ay nagbigay inspirasyon sa negosyo sa buong mundo at humantong sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas
lalo na sa sektor ng serbisyo. Ang ganitong matatag na espiritu ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Habang nalalaman ko ang kasaysayang ito, nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa katatagan at stamina ng mga Filipino. Nakakagulat ang katotohanan na sa kabila ng malupit na sitwasyon, hindi nila nawala ang kanilang Pinoy identity at patuloy na nagsikap para sa pag-unlad. Natanto ko na ang espiritong ito ang naging pundasyon ng kahangahangang paglago ng Pilipinas ngayon. Ang proseso ng economic growth ng Pilipinas ay isang ang himala. Nagsimula bilang isang bansang may maraming hamon at sa loob lamang ng ilang dekada, lumaki ito upang maging isang emerging economy na may malaking global influence. Talagang hindi ka panipaniwala. Sa prosesong ito, naniniwala ako na ang mahusay na katangian ng mga Filipino at ang kanilang kalooban na umunlad ay naglaro ng malaking papel. Sa likod ng rapid economic growth na tinatawag na Asian Miracle, naroon ang kasipagan at integridad ng mga Filipino, mataas na education passion, at matatag na diwa ng pagsubok. Lalo na, ang passion ng mga Filipino para sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Ang imahe ng mga magulang na inuuna ang edukasyon ng kanilang anak sa kabila ng kahirapan, at ang imahe ng mga estudyante na nag-aaral hanggang hating gabi, ay hindi ba ito ang driving force na nagdala sa Pilipinas sa tagumpay? Kahanga-hanga rin ang diwa ng diskarte at innovation ng mga Filipino. Naglabas sila ng mga global company sa iba't ibang larangan ng industriya tulad ng BPO, software development, AI research, sa pamamagitan ng human capital. Ang innovative spirit at diwa ng continuous improvement ng mga Filipino ang nasa likod ng mga tagumpay na ito. Habang nakikita ko ang ganitong imahe ng Pilipinas, nakaramdam ako ng malalim na paggalang, ang pagbangon mula sa nakaraang sakit at paglago bilang isang bansa na nangunguna sa mundo ay talagang kahanga-hanga. Kasabay nito, naisip ko na marami ring matututunan ang aming Britanya. Habang nakikita ko ang success story na ito ng Pilipinas, lalo akong nagkaroon ng kagustuhang malaman pa tungkol sa Pilipinas. Gusto kong maunawaan ng mas malalim kung paano lumago ang bansang ito ng ganito kabilis at ano ang kanilang kultura at espiritu. Pagkatapos kong malaman ang makasaysayang paghihirap at pagtagumpay ng Pilipinas, naghukay pa ako ng mas malalim tungkol sa global achievements na nakamit ng Pilipinas. At ang katotohanang natuklasan ko sa proseso ay lalo pang nakagulat sa akin. Una, ang posisyon ng Pilipinas sa larangan ng industriya ay talagang kahanga-hanga, lalo na ang mga tagumpay sa BPO, IT outsourcing industry, at human resource export, OFW, ay nakakagulat. Ang katotohanan na ang Pilipinas ay nangunguna sa global BPO market at ang mga Filipino professionals ay may malaking bahagi sa global healthcare and maritime industry ay nagpatahimik sa akin. Ang ARM, isang semiconductor design company na ipinagmamalaki ng aming Britanya, ay naging bahagi na rin ngayon ng isang global conglomerate, SoftBank-like entity na may malaking stake sa Asia, Japan. Noong una, ang ARM ay simbolo ng technology power ng Britanya. Ngunit ang acquisition nito ay itinuturing na isang halimbawa na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng global technology industry. Ang kwento ng ARM ay nagpapakita ng technology power ng Britanya. Ngunit nagpapakita rin ito ng mga hamon na kinakaharap ng Britanya sa global technology. Katulad nito, ang entertainment market, ang mga Filipino content at Pinoy pop P-pop ay nangunguna sa global market. Habang nakikita ko ang innovative products tulad ng mga mobile games na ginawa ng mga Filipino developers, napilitan akong humanga sa technology at imahinasyon ng Pilipinas. Ang mga tagumpay sa service and component industry ay mas nakakagulat. Ang katotohanan na ang Filipino human capital at software ay kailangan sa global IT and service infrastructure ay nagpapakita na ang technology power ng Pilipinas ay nasa isang antas na hindi kayang abutin ng iba. Kapag nakita ko ang katotohanang ito,
Lalo kong naramdaman ang kasalukuyang kalagayan ng aming Britanya. Ngunit ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi limitado sa larangan ng industriya. Ang tagumpay sa cultural content ay mas nakakagulat. Ang tagumpay ng Filipino dramas at films ay talagang kahanga-hanga. Nang marinig ko ang balita na ang mga Filipino historical fantasy dramas ay lumilikha ng social phenomenon sa buong mundo, napilitan akong aminin ito. Ang aming Britanya ay ipinagmamalaki ang aming literatura at theater, ngunit ngayon, ang mga kwento ng Pilipinas ang bumibihag sa mundo. Komplikado ang aking damdamin. Sa larangan din ng gaming at character, nagtatala ng bagong kasaysayan ang Pilipinas. Nang marinig ko na ang mga Filipino animated characters ay naging isa sa pinakamataas na earning media mix content sa mundo, napamangha ako. Ang mga drama ng aming BBC ay kinikilala rin sa buong mundo. Ngunit ang kakaibang worldview at malalim na kwento ng Filipino content ay sapat na upang maakit ang mga fan. Sa buong mundo, ang mas nakakagulat pa ay ang ganitong cultural success ay humahantong sa soft power at nagpapataas ng impluensya ng Pilipinas sa international stage. Ang bigat ng boses ng Pilipinas sa UN General Assembly at iba pang international forums ay nagbago ng husto. Lalo na, ang karanasan at solusyon ng Pilipinas sa global issues tulad ng climate change, resilience, at peacekeeping missions ay nakakakuha ng atensyon. Isang episode ang lalo na nananatili sa aking isip. Sa isang kamakailang international conference, sinabi ng kinatawan ng isang developing nation sa kanyang talumpati, "Gusto naming maging katulad ng Pilipinas." Naramdaman ko na ang karanasan ng Pilipinas sa paglago bilang isang emerging economy ay naging role model para sa buong mundo. Habang naguulat ako tungkol sa lahat ng tagumpay na ito, nakaramdam ako ng malalim na paghanga at komplikadong damdamin. Ipinagmamalaki ko ang tagumpay ng Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda, nakaramdam ako ng kaunting pagkadismaya sa kasalukuyang kalagayan ng aming Britanya. Habang naguulat ako tungkol sa kahanga-hangang global achievements ng Pilipinas, natural akong napaisip ng malalim tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. At ang potensyal ng Pilipinas na natuklasan ko sa proseso ay lalo pang nakagulat sa akin. Una, ang competitiveness ng Pilipinas sa larangan ng AI at robotics na siyang innovative technology ng future society ay namumukod-tangi, lalo na ang technology power ng mga Filipino engineers at IT professionals ay nasa highest level sa mundo. Sa kabilang banda, nabigatan ang aking loob sa katotohanan na nahuhuli ang aming Britanya sa larangang ito. Kami na dating isang AI powerhouse na naglabas kina Alan Turing. Ngayon ay ibinibigay na ang posisyon na iyon sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat pa ay ang pag-aambag ng Pilipinas sa pagkalat ng socio-cultural values, higit pa sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya, lalo na ang civic consciousness level ng mga mamamayan ay talagang mataas. Habang nag-uulat ako tungkol sa mga pangyayari noong typhoon disaster tulad ng Yolanda, nakaramdam ako ng malalim na paggalang sa sense of order at compassion ng mga Filipino. Sa matinding sitwasyon, walang nangyaring looting at nagtutulungan ang bawat isa, pumipila at naghihintay. Ang imahe ng mga supporter na nagpupulot ng basura sa stadium bago umalis ay naging role model para sa maraming bansa sa kanluran. Kasama na ang aming Britanya. Bago umalin ang basura sa angkumananahan, maging sa pagharap sa pandemic, namumukod-tangi ang mataas na sense of hygiene ng Pilipinas. Ang pagsuot ng maskara ng hindi nagrereklamo at ang saloobin na gawin ito ng natural bilang consideration sa isa't isa upang maprotektahan ang lahat. Ito ay naging model para sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang aming Britanya ay nakaranas ng maraming paghihirap dahil sa initial confusion sa pagtugon. Sa harap ng ganitong katotohanan, muli akong nagulat sa mataas na civic consciousness ng Pilipinas. Kung titingnan ang lahat ng aspetong ito, naramdaman ko na ang Pilipinas ay lumampas na sa pagiging economic powerhouse lamang at mayroon ng class ng isang tunay na maunlad na bansa.
Hindi lamang sa economic power, kundi pati na rin sa social security, level of civic consciousness, at harmony of tradition and modernity. Ang Pilipinas ay nakahanay na sa mga top-class na bansa sa mundo. Habang tinatapos ko ang coverage na ito, talagang nasasabik ako kung anong papel ang gagampanan ng Pilipinas sa world stage. At talagang interesado ako kung anong bagong halaga at vision ang ipapakita nito sa proseso. Kasabay nito, natanto ko na maraming matututunan ang aming Britanya mula sa halimbawa ng Pilipinas. Bilang BBC Special Correspondent, ipinagmamalaki ko na nakita ko ang bagong agos ng mundo sa pamamagitan ng coverage na ito. Ang presensya ng Pilipinas ay lumampas na sa tagumpay ng isang bansa at nagpapakita ng bagong paradigm ng harmony at development sa global society ng ika-21 siglo. Patuloy kong masusing pagmamasdan ang ganitong pagbabago at maghahatid ng malalim na insight sa aming mga manonood. Maraming salamat sa inyong mahabang pakikisama. Kumusta ang kwento ngayon? Habang umaasa ako na ang coverage ni Laura Davis tungkol sa Pilipinas ay kumalat bilang isang positibong hangin sa buong mundo, mangyaring iwanan ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakakagulat na kwentong ito sa mga tao sa paligid ninyo at pag-usapan ninyo ng magkasama. Panghuli, ang inyong channel subscription at like na hindi aabutin ng 1 segundo ay malaking tulong sa paggawa ng video. Hanggang sa susunod, isang nakakagulat na kwento na naghahatid ng katapatan sa inyo. Magkaroon kayo ng isang masayang araw ngayon.